Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Tumawa si Daryl nang marinig niya ang mga sinabi ni Lana. Ito kasi ang pinakakinatatakutan niyang teacher noon sa high school. Masyado itong naging strikto sa kanya na umabot sa punto kung saan nagawa siya nitong sampalin matapos makakuha ng pinakamababang score sa isang test. Masyado kang naging strikto sa akin noong high school, Ms. Lana. Hindi maiwasang sinabi ni Daryl. Noong umattend ka ng inyong class reunion ilang araw na ang nakalilipas, hindi mo ba nakita kung gaano nakasuccessful ang mga kaklase mo ngayon? Isa ng superstar si Giselle Line, habang si Diane Jackson naman ay isa ng manager ng Eleganza Corporation. Tingnan mo nga ang sarili mo. Hindi ka ba nagsisisi sa mga pinagagawa mo? Sabi ni Lana habang iniiling ang kanyang ulo. Kasabay nito ang pagtawa ng lalaking nasa tabi ni Lana. Ikaw ba si Daryl? Haha! Ilang taon na rin ang nakalilipas mula noong huli kitang nakita. Ang laki na ng pinagbago mo. Inisip ni Daryl na mukhang pamilyar ang itsura ng lalaking ito kanina noong bumaba ito sa kanyang sasakyan. At ngayon ay tuluyan na niyang naalala kung sino ba ito. Siya si Marcus Orian, siya ang high school PE teacher ni Daryl. Noon pa lang ay hinahabol na nito ang teacher niyang si Lana. Nagawang biru-biruin noon ni Daryl si Marcus noong high school, pero hindi nito nagawang gumanti dahil si Daryl pa noon ang ikalawang master ng pamilya Darby. Hindi siya isang uri ng tao na magagawang gantihan ng isang PE teacher na gaya ni Marcos. Pero nitong nakaraang 2 taon, umalis na sa pagtuturo si Marcos para magsimula ng sarili niyang negosyo. Nagtayo siya ng isang maliit na kumpanya at itinuring ang kanyang sarili bilang successful. Nagkabaliktad na ang sitwasyon nilang dalawa sa pagkakataong ito. Sino nga ba ang mag-aakala na ganito ang kahahantungan ni Daryl? Natuwa ng husto si Marcos nang makita niya ang pagpasok ni Daryl gamit lamang ang isang motorsiklo. Ano sa tingin mo, Daryl? Dahil dati kitang estudyante, hindi na kita papahirapan pa sa ginawa mo. Bayaran mo na lang ang pagpapaayos ng sasakyan ko nang matapos na ang problemang ito. Sabi ng naiiritang si Marcos. Isa itong bagong biling sasakyan at ito pa lang ang ikalawang beses na nagawa niyang i-drive ito. Pinlano niyang ihatid sana si Lana sa Platinum Corporation gamit ang bago niyang sasakyan pero nang mabangga nila si Daryl. Kaya desidido na siyang pagbayarin ito ngayon. Tumingin naman si Lana kay Shelly at nagtanong ng, siya ba ang asawa mo, Daryl? Mukhang attractive at elegante ang babaeng ito. At narinig din ni Lana na isa na lang walang kwentang manugang si Daryl sa pamilya ng kanyang asawa. Hindi pa rin ito nagagawang hawakan ang kanyang asawa mula noong ikasal ang dati niyang estudyante. Hindi po, hindi ako ang asawa niya, namumulang sinabi ni Shelly. Maging ang tunay niyang asawa ay mahihiyang aminin na si Daryl ang kanyang asawa sa harap ng maraming tao. Mukhang ganito nakasama ang estado sa buhay ngayon ni Daryl. Sinabihan kitang mag-aral at huminto sa mga kalokohan mo noon, hindi ba Daryl? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Tingnan mo kung gaano nakababa ang tingin sa iyo ng lahat. Sigaw ni Lana kay Daryl. Kahit hindi talaga siya gusto ni Lana, isa pa rin si Daryl sa mga naging estudyante nito. Ganyan na ganyan ka pa rin po pala, Ms. Lana, hindi ka pa rin po tumitigil sa kasasaway sa akin hanggang ngayon. Ngiti ni Daryl. Huwag ka nang magkunwari na okay lang pagtawanan para sa iyo ang bagay na ito. Kahit nagawa mo nang gumraduate, isa pa rin ako sa mga naging guro mo, at matanda ka na rin para malaman ang tamas ay mali. Sinasabi ko sa iyo, kailangan ng kahit na sinong mahiya sa mga pagkakamaling nagawa niya. Pero tingnan mo ang sarili mo. Natutuwa ka bang makita ang mga kaklase mong maging successful sa buhay? Natutuwa ka rin bang makita ang sarili mo sa mga sandaling ito? Sermon ni Lana. Inunat ni Daryl ang kanyang mga kamay at sinabing, sa totoo lang po Ms. Lana, hindi po ako nagsisisi na hindi ako nag-aral ng mabuti noon, nagawa ko pa rin naman pong magkaroon ng maayos na buhay ngayon. Kung nag-aral siya noon ng mabuti ay magagawa niya sanang makakuha ng trabaho sa ibang mga korporasyon, matapos itakwil ng pamilya Darby. At hindi rin sana siya ituturing ng lahat bilang isang walang kwentang manugang. Hindi madali ang pagiging isang manugang sa bahay ng 3 tao, pero nangyari na ang lahat ng ito. Tapos na rin ang mga araw na yon, lalo na sa ginawang panggugulo ni Lily at Samantha sa ospital ilang araw na ang nakalilipas.
Nadismaya na ng husto si Daryl sa mga lindon, kaya hindi na siya babalik sa mga yon. Masaya na si Daryl sa buhay na mayroon siya ngayon. Ikaw, paano mo nagawang makontento sa buhay na mayroon ka ngayon? Simangot ni Lana. Ayaw nang isipin pa ito ni Lana, kaya itinuro na lang niya ang sasakyan at sinabing, hindi bale na, hindi na kita sasabihan patungkol sa mga bagay na ito. Ikaw ang nakasira sa sasakyan ni Marcos. Huwag ka nang tumawag ng pulis, tulungan mo na lang siyang maipaayos ito. Dahil sa request ni Lana, hindi na ako tatawag ng pulis. Bayaran mo na lang ako ng $1,000 mamaya para maipaayos ko na ito. Ngiti ni Marcos. 10,000. Sobra-sobra ang halagang iyon. Isip ni Daryl. Malaki ang tinamong sira ng nabanggang motorsiklo ni Daryl habang nayupi lamang ang bumper sa likuran ng sasakyan ni Marcos. Isa lang namang Buick GL8 ang sasakyan nito na may halagang hindi lalampas sa $300,000. Kaya imposibleng umabot sa $1,000 ang halaga ng pagpapaayos sa nayupi nitong bumper. Hayop ka! Sumusobra ka na! Ako rin naman ang unang pumarada sa pwestong ito. Isip ni Daryl sa kanyang sarili. Para sa mga sasakyan ang parking space na ito, at hindi sa mga motorsiklo, naiintindihan mo. Alam ko na wala kang sasakyan, kaya napapagaan mo ang iyong dibdib sa sandaling iparada mo ang motorsiklong dala mo sa isang parking space na kagaya nito, pero hindi ito tama. Naiintindihan mo ba? Nagpatuloy sa kanyang pagsasalita si Marcos. Marcos, naku-curious po ako kung sino ang nagsabi ng rule na hindi maaaring pumarada ang mga motorsiklo sa isang parking lot na kagaya nito. Ikaw ang bumangga sa nakaparada kong motor at hindi rin kita nagawang hingan ng pera para maipaayos ito. Pero nagawa mo pa rin akong pagbintangan na may kasalanan sa nangyari. At isa pa, hindi ito gaya ng mga parking area na makikita mo sa tabi ng kalsada. Pagmamayari ito ng Platinum Corporation, at wala rin akong nilalabag na kahit ano. Tawa ni Daryl. Daryl, pinadali ko na ang lahat para sa'yo dahil dati kitang estudyante. Kaya huwag mo nang takasan ang responsibilidad mo. Hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Ngiti ni Marcos habang tumitindi ang kanyang galit. Ano ang problema ng batang ito? Mukhang hindi natuwa rito si Daryl. Sino kaya ang dapat na mahiya sa kanyang sarili? Ano ang ibig mong sabihin? Sigaw ni Marcos habang isinasara ang kanyang kamao at pinagbabanta ang susuntukin si Daryl. Isa siyang PE teacher na may matangkad at magandang pangangatawan. Kaya wala lang para sa kanya ang pagbugbog sa batang ito. Sakto naman ang ginawang pagawat ni Lana sa kanya. Huwag kang magpadala sa emosyon mo, Marcos. Kahit na nagawang tulungan ni Lana si Daryl, na-frustrate din siya sa batang ito. Masyado na itong rebellious mula noong estudyante pa lang niya ito noong high school. Isang bagay ang biglang pumasok sa kanyang isipan nang ma-realize ang ginawang pagparada ni Daryl ng dala niyang motorsiklo rito. Ano rin ba ang ginagawa mo rito, Daryl? Nagtatrabaho ka ba sa Platinum Corporation? Tanong ni Lana. Nakatayo ang kumpanyang ito sa loob ng isang high-end business area. Ang pangkaraniwang nagiging bisita ng Platinum Corporation ay mayayaman at mga sikat na tao sa buong Donghai City. Kaya kung titingnan ang pananamit ngayon ni Daryl, mukhang isa lang siyang staff na may pinakamababang ranggo sa kanilang lahat. Hinding-hindi mo ako magagawang takasan sa sandaling hindi mo ako mabayaran ng $1,000 ngayong araw, Daryl. Sigaw ni Marcos, inisip nito na gumagawa na ng gulo si Daryl. Kaya susuntukin niya and asana ito ng husto. Ngumiti naman ng bahagya ang tila walang pakialam na si Daryl. Dito na nagring ang dalang cellphone ni Lana. Nakabakat ang kanyang cellphone na nakalagay sa kanyang bulsa. At nang kunin niya ito sa bulsa ng kanyang pantalon, agad na mas naging attractive ang itsura ng kanyang katawan kaysa noong una itong bumaba sa sasakyan. Tiningnan niya ang kanyang cellphone, at nakitang si Pearl ang tumatawag sa kanya, pero natagalan siyang sagutin ito kaya ibinaba na rin ni Pearl ang tawag. Inad ni Lana si Pearl sa WeChat, at nagpunta siya rito ngayong araw para sa kanyang interviews. Muntik nang mapalampas ni Lana ang napakalaking oportunidad na ito nang dahil sa nangyaring aksidente. Ito ang unang beses na pumunta si Lana sa isang malaking korporasyon, kaya gusto niya sanang mag-iwan dito ng magandang impresyon. Umakyat ka na, Ms. Lana. Ako na ang bahala rito. Confident na sinabi ni Marcos.
Masyado siyang natatakot na pagsabihan si Daryl noon dahil siya ang ikalawang master ng pamilya Darby. Pero ngayong bumagsak na ang katayuan ng batang ito sa lipunan, hinding-hindi niya napalalampasin ang pagkakataong ito para pagbayarin si Daryl sa lahat ng ginawa nito sa kanya. Bayaran mo na lang ang nasira mo, bata. Titig ni Marcos kay Daryl. Hindi na nakapagpigil pa rito ang nananahimik sa isang tabi na si Shelly. Paano niyo nagawang maubusan ng rason sa inong mga isip? Kayo ang bumangga sa amin, kaya paano niyo kami nagawang pagbayarin sa sirang ginawa niyo? Sabi nito. Narealize na ni Shelly na ang lalaki at babaeng nakatayo sa kanyang harapan ay mga dating guro ni Daryl, pero paano nagawang bumaluktot ng isip ng mga gurong ito ni Daryl? Ilang beses ko nang sinabi ito, ganda. Hindi naman sa pinapakialaman ko ang mga ginagawa mong desisyon sa buhay, pero paano mo nagawang makipagkaibigan sa isang basura na kagaya ni Daryl? Ano ba ang mapapala mo sa isang katulad niya? Sagot ni Marcos habang umingiti ng bahagya. Basura. Basura ba ang taong tumulong sa kanya na maging direktor sa pinagtatrabahuan niyang ospital? Isip ni Shelly. Nang sasagot na sana si Shelly, isang babaeng nakasuot ng professional attire na may high heels at itim na sunglasses ang naglakad papunta sa kanila mula sa lobby ng Platinum Corporation. Secretary Han. Tawag nila na habang nagmamadaling lumapit dito. Nakita na niya ito ng isang beses kaya agad niya itong nakilala. Tumango si Pearl pero hindi niya na nagawang sagutin si Lana habang mabilis siyang naglalakad palapit kay Daryl. Nang marinig ang mga salitang Secretary Han, agad na ring lumapis si Marcos dito. Hello, Secretary Han. Sa isang malaking korporasyon na gaya nito, hindi niyo pinapapasok ang isang motorsiklo sa paradahan ng mga sasakyan, hindi ba? Tingnan niyo ito. Ipinarada niya ang kanyang motorsiklo sa paradahan ng sasakyan nang banggain niya ang aking sasakyan. Hindi ba tama lang na pagbayarin ko siya sa pagpapaayos nito? Malakas na itinanong ni Marcos. Pipirma na sila na ng kontrata sa Platinum Corporation para maging pinakamalaking asset nito, kaya agad itong sinamahan ni Marcos. Kung matalinoan ng sekretaryang ito, alam niya na dapat kung saang panig siya dapat tumayo. Iniling naman nila na ang kanyang ulo at sumangayon sa mga sinabi ni Marcos. Hindi na rin siya nakapagsalita sa naging reaksyon ni Daryl. Maliit na bagay lang ang aksidenteng ito kaya agad na itong matatapos kung nagbayad lang si Daryl ng maliit na halaga. Pero mas pinili pa rin itong gumawa ng gulo. At ngayong nandito na si Secretary Han, mukhang hahantong pa ito sa pagkawala ng kanyang trabaho. Pero mabilis na huminto sa paglalakad si Pearl Han sa harapan ni Daryl, agad itong binati sa pamamagitan ng isang 90-degree bow. Patawad po President Daryl. Sinisiguro ko po sa inyo na hinding-hindi na po ito mangyayari kahit na kailan. Ninenerbiyos na sinabi ni Pearl habang tumutulo ang malalamig na pawis sa kanyang noo. Magkasabay niyang naramdaman ang nerbiyos at pagkabagabag sa mga sandaling ito. Bilang isang sekretarya, siya ang in charge sa lahat ng maliliit na bagay na nangyayari sa korporasyon kabilang ang pamamahala sa pagmamayari nitong parking lot. Ganito rin ang bagay na nangyari noong pumirma si Giselle ng kontrata sa Platinum Corporation. Pero nangyari muli ito nang pumunta si Lana sa Platinum Corporation para pumirma ng isang kontrata. Kahit na gaano kabait si Daryl, hindi nakagulat-gulat kung bigla na lang itong magagalit. Ha? President. Tinawag ni Secretary Han si Daryl bilang President. Isip ng mga tao sa kanilang paligid. Nagulat dito ang lahat. Maging ang ilang staff na nakiusyoso sa buong pangyayari ay agad na nakaramdam ng takot at pagkagulat. Dahil pangkaraniwang dumediretso si Daryl sa kanyang opisina sa sandaling dumaan siya sa headquarters ng Platinum Corporation, kaya hindi siya nagawang makilala ng maraming tao. Dito na biglang nabalot ng katahimikan ang buong parking area ng korporasyon. Napanganga at napadilat ang lahat sa kanilang nakita. Ang nakamotorsiklong lalaki na ito ang presidente ng Platinum Corporation. Nagbibiro ba siya? Isip ng lahat. Naglakad naman palapit si Marcos na hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig. Nagkakamali ka ba? Siya ang presidente ng Platinum Corporation. Huwag mo na akong lokohin tungkol sa bagay na ito, Secretary Han. Bilang sekretarya, sinasabi mo bang hindi ko kilala ang aking presidente? Sagot ni Pearl. Dito na nakaramdam ng panginginig si Lana sa buo niyang katawan, napakagat siya sa kanyang labi,
habang iniisip na, hindi ba't sinabi ng mga kaklase niya sa akin, na isa na lang siyang walang kwentang manugang ngayon. Kaya paano siya naging presidente ng Platinum Corporation? At ang kumpanyang papasukan ko, ay pagmamayari niya. Mabilis namang nag-react dito ang natigilang si Marcos. Sige, kung ganoon Daryl, ano naman kung ikaw ang presidente ng Platinum Corporation? Dahil ba ikaw ang presidente ay may karapatan ka ng mag-park ng dala mong motorsiklo sa paradahan ng mga sasakyan. Isa ba itong halimbawa ng magandang pamumuno? Sa pagkakaroon ng isang leader na kagaya mo, ano naman ang magandang maidudulot mo sa isang malaking korporasyon na kagaya nito? Sigaw ni Marcos na kumuha sa atensyon ng lahat. Seryosong lumapit si Pearl at paisa-isang sinabi ang malulutong niyang mga salita. Excuse me, sir. Pero ito ang espesyal na parking spot na para lamang sa presidente ng korporasyon. Kung babasahin mo ang karatula tabi mo, malinaw mong makikita ang sinasabi ko. Kaya kahit na magiwan pa ng baka ang presidente sa lugar na ito, wala ka nang pakialam doon. Gusto mong mag-park sa isang private space nang walang paalam kaya dapat lang na ikaw ang magbayad sa aksidenteng ito. Ha? Isip ni Marcos. Hindi na nakapagsalita pa rito si Marcos. Habang lumilingon ay dahan-dahan niyang nakita ang isang karatula na nakatayo sa tapat ng parking spot na ito na nagsasabing dedicated private space. Do not park. Dito na nagmukhang pangit na patatas ang kanyang mukha na napuno ng confusion. Ano po sa tingin mo ang dapat nating gawin dito, President Daryl? Mahinang tanong ni Pearl kay Daryl. Kailangan mo pa ba akong tanungin tungkol sa bagay na ito? Sagot ni Daryl. Alam na ni Pearl ang dapat niyang gawin. Sir, hindi ka po welcome sa Platinum Corporation. Kaya maaari na po kayong umalis. Nasira niyo rin ang sasakyan ng aming presidente, utos niya kay Marcos. Hayaan mo na, motorsiklo lang iyan. Wala lang iyan sa akin. Sabi ni Daryl. Kasabay nito ang paghila niya sa kamay ni Shelly paalis. Halika na. Ipapasyal kita sa buong kumpanya. HMPH. Tango ni Shelly habang nasasabik na sumusunod kay Daryl. Dito na tuluyang nakabalik sa realidad si Lana. Agad niyang pinagsisihan ang lahat ng kanyang sinabi, at sa naging trato niya kay Daryl nang sabihin niya kung gaano ito kawalang kwenta. Siya pala talaga ang presidente ng Platinum Corporation. Daryl, bulong ni Lana. Ilang taon na niyang gustong pumirma ng kontrata sa Platinum Corporation. At ngayong malapit na siyang magtatlumpu, sa sandaling mapalampas niya ang pagkakataong ito, siguradong pagsisisihan niya ito habang buhay. Matapos maglakad ng ilang hakbang, huminto si Daryl at lumingon kay Lana. Nakangiti niyang sinabi na, gusto mo pa bang ma-interview? Halika na. Teacher niya pa rin ito. At dahil hindi naman siya masyadong naging irasyonal kanina, dapat lang nabigyan niya ito ng isa pang pagkakataon. Natuwa rito ng husto si Lana. Mabilis siyang sumunod kay Daryl gamit gansuot niyang mga heels, pero wala na ang nagmamalaki niyang itsura kanina. Nagmukha na siya ngayong mapagkumbaba at puno ng hiya sa kanyang sarili. Kinaumagahan ng Lunes na puno ng mga manggagawa ang mga kalye ng Donghai City. Kasabay nito ang pagparada ni Lily sa kanyang sasakyan bago bumaba at maglakad papasok sa lobby ng Neptunus Corporation. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.